Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos na nanonood dyan sa ating live ngayon. Kanina pa kami dito nagbabangayan ni Ma'am Genevieve sa sa call kasi gusto niya lumihis ng topic, hindi ko pinapayagan. Ay ayun, nagpapakampi kay Brother Rasha. Brother Rasha naman ayaw kumampi. Trying hard si Ma'am Genevieve ngayong hapon na ito. Kasi ang topic namin ngayong hapon, patutunayan ko na ang Ten Commandments ay binigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moses. Kaya sabi ko sa kanya, ang issue pag-uusapan is ang Ten Commandments ba ay kabilang ba sa Law of Moses o hindi? Kabilang ba siya o hindi? Yan ang So ako as affirmative stand, patutunayan ko na kabilang siya. Si Ma'am Genevieve naman as negative stand, patunayan niya hindi kabilang. Yun lang naman ang pag-uusapan doon. Natagalan kami sa aming intro ngayon dahil si Ma'am Genevieve gustong tumakbo doon sa ceremonial law, sa dietary law, kung saan hindi ko naman papayagang mangyari. Hindi ko naman papayagang mangyari. Ngayon, napapakampi kay Brother Rasha. Papakampi, sabi ko, Brother Rasha, hindi ako payag doon kasi pinayagan ko siya na lumihis ng 2 minuto, parang binigyan ko siya ng 2 minutong pagsusuntokin ng mukha ko na hindi ako pwede umilag. Hindi pwede yun. Natagal lang kami na in-stop Brother Rasha yung kanyang live kanina kasi mapalad 30 minutes, di ba kami natatapos. Actually, nag-start kami mga 2:10. Ngayon is 2:55 na. So, mag-iisang oras na kami nagbabangayan dito ng dahil lamang sa rule. No? Ilang pinag-usapan kasi, patutunayan ko na ang Ten Commandments ay kabilang sa Law of Moses. Ito naman si Ma'am Genevieve, gusto niya pumunta sa ibang law. Start tayo mga bro and sis. Start na daw. Yun ko yung ating audio in 5, 4, 3 and go. Let's start na daw. Hello and welcome sa Rasha TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Roman Catholic Church versus Jerusalem Church of God Seventh Day mga kapatid. So ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa ang 10 utos na ibinigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moses. Ayan, so
ating setup ng debate ayon sa kanilang napagkasunduan itong ano nga yun? 10 minutes ba yun? Presentation, tapos 7 minutes ang cross. Same date sa rebuttal, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Negative yung mauna at ang huli ay yung affirmative. At dito tayo sa ating rules mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum, either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung hindi siya sumasagot mga kapatid, pwede kayong mag-object dito. Tawagin nyo yung moderator. Rule number 3, kung hindi niya naman sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag bakit hindi niya sinasagot ang tanong. So anything he can say, that any reason bakit hindi niya sinasagot dyan. So yun ang yung pinakasagot niya sa tanong na yun. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. At rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng patunggali. At kung tinatanggi niya ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. At rule number 6, ang debater na makakatanggap ng warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi na susundan ng sunod-sunod na objection. At meron pala akong bagong rule mga kapatid, itong isang clarification lang sa bawat tanong. Ayan, at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura or any physical part, gaya ng mga matabil ang dila, gano'n. So hindi ko papayagan yan. Pero pag sinabi na nagsisinungaling ka or hindi mo alam, ayan, so pwede pa yan sa akin ha. So kasama na din mga kapatid ang ating rules dito, out of topic is not accepted. Rule number 9 natin mga kapatid, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano ko mabasa ko, hindi yan papayagang maitanong mga kapatid na kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ay iral ng patakaran bilang pagsasaayos ng debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes bro, sumasang-ayon ako bro. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating negative? Ang categorical answer, sir, Russia is it's either yes or no, or neither. 'Di ba? Pwede din ang neither, 'di ba? That's a categorical answer. You have to go into the concept kung ano ang categorical. Sis, ang categorical kasi sa akin, yes or no yan. Pero pag sinabi niyang both, okay ba pa yan sa akin? Yes and no ba? Pero kung sabihin niya na neither, sa akin kasi hindi ko siya tinatanggap ba na sumagot ka yung wala doon. Kasi nga, doon sa ating rule na dapat nandun sa pagpipilian. Kaya nga meron tayong rule number 3 na kung hindi ka makapili doon sa dalawa, wala ka talaga mapili, mag-explain ka. That is 10 seconds nga lang. So yun yung aking rule dyan ha. Okay ba yan sa'yo? Okay. Dahil mag-object man ang debater pag hindi sinagot ng yes or no, diba? So hayaan na mag-answer ng 10 seconds kahit na hindi nagsagot ng yes or no. Yes. Kasi kung nag-explain ng 10 seconds, that's imply that the answer is neither. Categorical answer naman yan. Thank you. I-clear lang sa moderator na 10 seconds ang gagamitin nyo ha, na sagot. Okay lang naman yan. At yung sa objection, talagang meron kayong karapatan lahat dyan na mag-object kahit pa ano yan. So okay na ba? Clear na ba yung mga rules natin? Ako clear ako, Brother Russia.
Sumang-ayon ka na. Sa negative side, gusto ko lang matanggap yung kanyang confirmation. Sumasang-ayon siya. As long as it is fair, yes. Okay. So, mga kapatid, yan yung ating yung confirmation. So, umpisa na natin ang ating debate. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmative dito, mga kapatid, si Brother Jando, na patutunayan nga niya na ang 10 utos na ibinigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moses. Your time start now, bro. Okay, thank you sa inyo lahat dyan nanonood ngayon. So, ang aking tema ngayon, patutunayan ko ng Law of Moses ay kabilang sa 10 Commandments, no? Ang 10 Commandments pala ay kabilang sa Law of Moses. So, ito yung aming pinag-usapan na topic. Yan na pinag-usapan namin na topic ni Ma'am Genevieve, no? Nakalagay dyan, ang patutunayan na ang 10 utos ay na ibinigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moses. Ikli lang itong patunayan madali itong patunayan. Sobrang ikli lang ng information. Unang-una, eto, ChatGPT muna tayo, ano? Yan. Sabi dito sa ChatGPT, yan. Nakalagay diyan is tinanong ko si ChatGPT, is the 10 Commandments part of the Law of Moses according to the Bible? Ang sabi ganito, yes. Yes, according to the Bible, the 10 Commandments are a fundamental part of the Law of Moses. Isa pa lang tanong ko kay ChatGPT, napatunayan na yung tema. They are found in the book of Exodus, specifically in Exodus 20 verses 1 to 17, and are considered foundational moral and ethical guidelines for believers in Judaism and Christianity. Yan. So, next, tinanong ko ulit, si Google naman, is the 10 Commandments part of the Law of Moses? Ang sagot naman ni Google ganito, actually, the 10 Commandments were given as a portion of the Law of Moses. Talagang bahagi siya, no? Bahagi talaga siya ng Law of Moses. Pangatlong tanong ko, eto. What was the Law of Moses given to Sinai? Ang sagot ni ChatGPT ganito. The Law of Moses given at Sinai, also known as the Mosaic Law. Yung the Mosaic Law, ang 10 Commandments, alam nyo encompasses a comprehensive set of laws, commandments, and regulations that were believed to be given by God to Moses on Mount Sinai. This includes not only the 10 Commandments, but also numerous other laws covering various aspects of religious, moral, civil, and ceremonial practices for the ancient Israelites. Sa madaling salita, yung Law of Moses, may maraming bahagi yon. Pero ang tema pag-uusapan, isa lang. Isa lang ang bahagi pag-uusapan. Hindi kasama yung hindi pa rin uusapan dito. Kasi maliwanag yung paksa, patutunayan na ang 10 utos. 10 utos. So, hindi siya kasi topic, 10 utos. Hindi pwede rito ang ceremonial law. Bakit? Wala akong pakialam sa ceremonial law. Bakit? Hindi yan ang tema pinag-uusapan kasi hindi yan bahagi ng 10 Commandments. Pangalawa, dietary law. Wala akong pakialam dun. Bakit? Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang isyong pag-uusapan ngayon, kung kabilang ba sa Law of Moses ang 10 Commandments o hindi. Ako, as affirmative stand, titindigan ko na ito'y kabilang. Si Ma'am Genevieve naman as negative stand, titindigan niya na ito'y hindi kabilang. Kaya ito'y hindi kabilang, magbigay siya ng mga reasons kung bakit ang 10 Commandments ay hindi kabilang. Sa madaling salita, no need nang i-attach niya ang ceremonial law, no need nang i-attach niya
ang dietary law. Kasi yung dalawang yon, hindi naman yon bahagi ng Ten Commandments. Ang issue, ang Ten Commandments ba ay kabilang sa Law of Moses o hindi? So may sagot na ako ha. Dalawang sagot ni ChatGPT at merong isang sagot sa Biblia. Okay. How about sa Bible naman tayo? Okay. Patimulan ng Biblia natin. Unang-una, babasahin yung kautusan ni Moises sa Malakyas 4:4. Ang sabi ganito, alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautusang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Ano daw? Itinuro ni Moises. Saan dating Biblia, ano ba kasabi dyan? Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid bagay mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano daw? Kautusan ni Moises na kanyang ibinigay sa Horeb. Ano naman yung Horeb? Sinai. Ano ninyo ha? Ano yan sa English? Ating basahin sa English, no? Baka kasi sabihin kasi nag-out of topic ako, no? Hindi ako mag-out of topic. Eto. Sa English, King James Version. Remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel. Ang tanong, ano yung law of Moses na ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa Horeb? Ano yan? Ano yan? Oh, sabi ni ChatGPT, 10 Commandments. Sabi ni Google, 10 Commandments. How about sa King James Version? Ano yon? Ating basahin sa Deuteronomy chapter 4 verse 10 to 13. Nasabi ganito, especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb. Horeb. Sa magandang balita, ito ay Sinai. When the Lord said unto me, gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children. And ye came near and stood under the mountain, and the mountain burned with fire unto the midst of heaven, with darkness, clouds, and thick darkness. And the Lord spake unto you of the midst of the fire. You hear the voice of the words, but saw no similitude. Only ye heard a voice. And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments. And he wrote them upon 2 tables Just 2 minutes. of stone. Tagalogin ko, 4 Gs. Huwag ninyong kalilimutan ng sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Sinai. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Tuturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. 13. Ipinahayag niya ang mga tuntunin at ng kasunduang ginawa niya sa inyo, ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Ang tanong, ano yung sinasabi sa Malakyas 4:4 na kautusan ni Moises na ibinigay sa Horeb para sa buong Israel? Walang iba, 10 Commandments. Alam niyo kung bakit? Nung ako'y sabadista pa, tinanong ko yung mga kasamahan ko sa SDA, meron bang ibang kautusan na binigay sa Sinai maliban sa 10 Commandments? Alam niyo, walang maibigay sila na sagot. Alam niyo kung bakit?
Yung ibang kautusan binigay na doon sa ilang. Pero sa Sinai lang, ang kautusan ni Moises na ibinigay doon sa Sinai ay walang iba kundi ang Ten Commandments. Ang issue ngayon, kabilang ba sa Law of Moses? Biblia na mismo nagsasabi, tinatawag siyang kautusan ni Moises. Ibinigay sa Sinai. Ano yung kautusan ni Moises na ibinigay sa Sinai? 4:13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos. Therefore, clearly proven na ang law of Moses na binigay doon sa Horeb o sa Sinai ay walang iba kundi ang 10 Commandments. Diyan pa lang, natindigan na ang aking paksa. Thank you. Okay mga kapatid, dako tayo sa ating pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God, 7th day, 7 minutes para sa iyo. Your time start now. Kamute at ka, sister. Hello. Sige. Okay. Sige, ang una mong binigay ay yung sa ChatGPT. The Ten Commandments is part of the law of Moses. So the answer is yes, according to the Bible, no. Para na rin din yung nagsalita na ano ang church na tinatag Catholic ang ibigay. Pero ang tanong natin ngayon, Objection, moderator. Time stop muna. Objection tayo. Objection natin, affirmative. Ano yan? Tumakbo siya sa Catholic, hindi Catholic ang tema ngayon. Okay, so ang objection ng ating affirmative yung premise patungkol sa Catholic na iniisip niya na that is not the topic. Meron ka bang counter objection doon, Sister Genevieve? premise lang man yan. Okay. The question, di ba sinabi ito, moral Teka. and ethic. Moral Teka. and, sige. Okay. Okay, so magde-decide muna ako. Doon sa doon sa premise bro ni Sis Genevieve, yung sa Catholic ba kumbaga, either para sa iyo bro ay tama or mali. Yun yung question niya bro. However, depende naman yan sa iyo kung paano mo sagutin. Meron naman tayong 10 seconds. Bakit hindi mo sinasagot yung tanong directly dahil sa yun na nga, para sa iyo ay hindi topic bro. So ganito, ipapatapos ko muna yung tanong ni Sis Genevieve tapos i-address mo bro kung paano mo sagutin. Sis Jenny, tuloy ka muna sa tanong mo. Okay, dahil ChatGPT man ang nagsabi, no, hindi yan sa Bible. So, but the statement here is Time to shoot. basis for moral and ethical laws. Ang tanong ko, may moral and ethical laws na ba na implementing law sa panahon na wala pa si Moses? Sa panahon na nila ni Adam until Abraham? Yes or no? Objection, moderator. Time stop ulit. Bro, objection bro. Ang tinatanong niya sa akin, moderator, ay yung panahong hindi pa binibigay ang 10 Commandments. Ang issue pag-uusapan namin ngayon kung kabilang ba sa Law of Moses ang 10 Commandments o hindi. Okay, Bible, so Bible ang pinag-usapan natin, Sir Jando. okay, naintindihan So, ko. kung Wait lang, Sis nagsalita Jenny. ang- Wait lang. Huwag kang mag-respond. Kasi bibigyan kita ng counter objection doon. So again, ang sabi ni Brother Jando, yung tanong mo is hindi kasama doon sa pinag-uusapan nyo, which mean this is out of topic question. Ngayon, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Counter objection, Sir Rash. Proceed ka. Siya. Pinag-usapan natin dito ang moral and ethical law. Then therefore, para makita natin talaga ang katotohanan, bakit hindi niya sagutin ang tanong? Okay. Kung may implementing law na ba that is a basis for moral and ethical law bago pa man dumating si Moses? Okay. Well, So I ito, am the negative side. okay, nagigets ko na. So ito yung ating decision dyan. Doon sa objection ng ating affirmative na out of topic, kahit ipilit ko yan as Sis Genevieve, talagang hindi din niya sasagutin dahil para nga sa kanya this is out of topic. Ngayon, mag next question ka na lang, Sis Jenny. Proceed Walang ka, sis. sagot. So next question.
Then, Dahil comment, proceed ka lang. Tanong, sige. Okay, next question. Dahil sabay na ibigay ang Ten Commandments law at saka yung dietary law based on your presentation, ang tanong ngayon, bakit meron sa Biblia na nagsabi na merong additional law kung sabay silang naibigay? Can you Wala. explain on that? Okay, Sige. ito ang sagot ko. Wala akong sinabi na sabay silang ibinigay. Ang sinabi ko, sa Mount of Sinai, sa Mount of Horeb, isa lang ang law of Moses na binigay doon. Wala nang iba, ang Ten Commandments. Yung ibang bahagi, binigay na doon sa ilang. So, hindi sila sabay. Next question. Next question. Okay, next question. Bakit natagalan si Moses doon sa Horeb or sa Mount Sinai? Umabot siya ng 40 days and 40 nights kung 10 commandments lang talaga ang nabigay. Ito ang sagot. Kung natagalan man siya doon, ang Diyos lang at siyang nakakaalam. Pero maliwanag, walang ibang kautusan ni Moises na ibinigay sa Mount Sinai, ang 10 commandments lang. Period. Next question. Next question. Okay, nabasa mo ba ang Deuteronomio 5:31? Yes or no? No, hindi ko binasa yon kasi wala yun sa presentation ko. At hindi ko papayagan na itanong mo yung wala sa presentation ko dahil affirmative stand ito. You are telling here Next question. the law that is given in Mount Sinai. We are talking about the law of Mount Sinai. Huwag kang sarcastic, Mr. Jando. Time stop mo na. Sis Jenny, continue ka doon sa pagtatanong mo, Sis Jenny ba? Para dito lang tayo sa tanong at sagot. Ngayon, yan yung sagot ni Brother Jando. You can premise doon sa pagsasagot niya, pero baliwag kang Sis Jenny ba? Yung sa premise lang, yung inaano ko. Proceed ka muna sa direct question, Sis Jenny. Direct question is that, Sige, nabasa proceed. ba niya ang Deuteronomio 5:31 dahil napigay din yun sa Horeb or sa Sinai? Yes or no? Yes, sir. Yes, binabasa ko ngayon. Wala namang sinabi dito na may ibang kautosang binigay sa Sinai maliban sa Ten Commandments. Kasi yung from Deuteronomy chapter 5 verse 1 down is referring to the Ten Commandments. Sa verse 31, walang binabanggit dito na may ibang ibinigay na utos maliban sa Ten Commandments. Yeah, next question. Next question. Alam mo ba kung anong statutes, judgment, commandments, yung mga statutes and judgment, alam mo ba yan or hindi? Alam ko yan. Yan ang mga bahagi ng Ten Commandments. So, Ten Commandments na talaga binigay sa Sinai, wala nang iba. Yung ibang kautusan binigay na doon sa ilang. Next question. Bakit? Next question. Sino ba ang nagbigay ng, sino ba ang sumulat ng Ten Commandments? Ang sumulat nga ang Diyos. Ito, Deuteronomy, pas ko muna ha. Deuteronomy 4:13 ito sinasabi. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos. Kaya sa tinatawag na kautusan ni Moises, kasi si Moises ang pinagdaanan ng naturang kautusan para Next maibigay sa Israel. Next question. Next question. Dahil sa Horeb or sa Sinai ay si Jesus ang Panginoon ang sumulat ng Ten Commandments. Bakit sinabi sa Deuteronomio mismo na sumulat si Moses ng kanyang law, siya mismo ang nagsulat upon the instruction of God the Father? Bakit Objection, moderator. merong sinulat din siya? Time stop muna. Objection. Affirmative, ano yan? Paklaruhin lang natin kung anong sitas ng Deuteronomy ang sinasabi niyang nagsulat si Moises. Okay, clarification ito. Sis Jenny, ika-clarify mo ba or tuloy ka pa din sa pagtatanong mo? Anong verse daw yun sabi? Sa exact sa Deuteronomy. Sis Jenny? Okay. Sis Jenny? Yes, andyan pa rin siya sa binigay ko kanina na verse, no?
aside from Deuteronomy 5:31, meron din tayong Exodo 34, 34, 34. 32 to 35. Yan. Okay. Dahil ang Exodo 34, 29, 30 para sa ano yan, Okay, 10 Commandments. Pero Okay na, ang sis. Exodo 34 to 34, 32 to 35, that's not Okay already na, the sis. 10 Commandments. Okay na, Sis Jenny. Para doon lang sa clarification, anong verse ba? Bro Jando, ready ka nang sumagot, bro? Or Okay. object ka naman? Kung i-atras natin sa Exodo 33 verse 7, Time vision. wala na sila sa Sinai nun. Sila ay nasa ilang na. Yung nasa Sinai, nasa Exodo 20 yon, ibinas niya Exodo 34. So ilang ano nang lumipas na pagkakataon, wala na sila sa Sinai, nasa ilang na sila. Sa tulda ng tagbuanan, nasa ilang na. Wala na to sa sa Sinai. Next question. Next question. Okay. Take note that in Deuteronomy 5:30-22, it says here, no, that the children of Israel were advised to go back to their tent while Moses stand by in Sinai or Mount Horeb. That's why umabot siya ng 40 days and 40 nights dahil may isinulat siya na law upon the instruction of God the Father. So ang tanong ko ngayon, bakit you deny the concept or the fact na hindi lang 10 commandments ang nabigay? Basahin mo buong buo dahil nagpapakita dyan na hindi lang 10 commandments. Okay, ito ang sagot, Brother Rasha. Proceed. Si Moises kasi biniak yung 10 commandments sa sobrang galit niya, biniak, hindi ba? Kaya siya pinagawan ulit ng another copy ng the 10 commandments. Tapos, yung Exodo 34 na tinutukoy mo, is cross-reference niya is Deuteronomy chapter 10 verse 1 to 5. Di Deuteronomy 5. So, you are doing it out of context. Next question. Oh, next question. Again, Exodus 34, 39, and 30. Na, di ba? The face of Moses shone when he gave the 10 commandments to Israel. However, if you will proceed to verse 32 to 35, the face of Moses shone again when he gave the commandments, the statutes. Okay, you did not answer this one because you never know. Thank you. Oh, wala naging side comment. Di ba talaga? No side comment na Wala Sis side Jenny. comment. Ko talaga. Ayan. Baka ko na to, Huwag lang bro, Jando. matakot, Sir Jando. Huwag lang matakot. Wait lang, huwag kayong mag-usap. Wait kayong kuha ko na to. Again, no side comment ha, mga kapatid. Pag mag-side comment pa dito, magbibigay ako ng warning. Sige. So mga kapatid, dito tayo sa ating negative presentation, mga kapatid. Pero by the way, shoutout muna sa ating nasa live dyan at sa ating nasa mga comment box. Ayan. Siguro babasa tayo ng mga ilang comment, mga kapatid. Mag-comment kayo kung ano yung inyong opinion sa nangyayaring debate, mga kapatid. By the way, ang topic ngayon ay patungkol dito sa 10 utos, mga kapatid. Kung ito ba ay tingnan natin para hindi tayo magkamali. Patutunayan na ang 10 utos na binigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moises. Ayan. So, affirmative natin si Brother Jando ng Catholic. Negative naman si Sis Jenny ng Jerusalem Church of God. So, shout out sa ating nandito. Basa tayo ng comment. Si Florence Iligan, sabi niya pa shoutout naman po sa AMS. Ayan. At shoutout din kay Ray Pilapil Jr. ng MCGI. Lamang ang affirmative dito. Lloyd na Anaguas, ano ba ang JCOG? Ayan. Jerusalem Church of God, mga kapatid. At Chris Abellanosa, mga kapatid, no need negative word para malinaw at may mga kapayapaan sa lahat. Amen, Roman Catholic. At shoutout kay Samuel Tahuda. Napaka-nonsense talaga ang objection ni Jando. Shoutout din kay
may debate pala kayo dito, no? Alas, si Samuel. Shoutout din kay Benden Sibelio. Ang ibinigay kay Moses sa Mount Sinai ay ang Ten Commandments. So, Reb, ang Sinai Mountain is different areas. Shoutout din kay Cham Fernandez. Bro Russia, wag mong hayaan si Madam na mag-out of topic. Shoutout din kay PT Pansus. Paano naging nonsense ang isang objection? Kalokohan mo. At shoutout din kay Ren Nero ng Messianic. Mali ang affirmative, hindi binasang Exodus 20 to 24. At shoutout din kay Chris Abellanos, professional na sense. At Loida, sabi niya na high blood si sister. At Bromel, hindi pa pala ilang para kang Jando ang Sinai. Shoutout din kay Chris, ang Ten Commandments na gipa-handle kay Moses root sa lahat ng utos ng ating Panginoong Diyos. At Maria Eve, go brother Jando. At Jonel Pristine, sis Genevieve, focus sa topic, wag side comment. So mga kapatid, dako tayo sa negative stand. Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God, 10 minutes para sa iyo sis. Your time start now. Bilang negative. Sir Rasha, hindi ko pa ma-present ang Oo nga pala, no? PowerPoint ko, oo. Let me, kung, paano ba to? Gallery, tapos, hindi ko kasi masyadong alam yung sa Zoom. Wait lang ha. Show video participant. Ito, make a host. Yan daw, ipakitry. Okay. I think, Si Moises kasi ang ito ba? oo. Okay. Proceed. I hope na nakita na sa ating live din, Sir Ito Rasha. Jerusalem Church of God, 7 days sanctified. Okay, so I hope also that it will run, my presentation will also run. Sige. I am asking an assurance. Okay, so yes, ang topic namin ay about sa law of Moses na pinanindigan namin na hindi siya part ng law of Moses. It is only confused lang kasi dahil tama naman din na implemented din sa Israel ang Ten Commandments sabay sa ibinigay na additional law dahil merong additional law na nibigay, di ba, sa Galatians 3:17 to 19, may tinawag na additional law because of transgression. So since di ba ang tanong ko kanina, bakit na may moral and ethical laws na basis na sa transgression before pa kay Moses? That is because though it is not yet written by God's own finger, but that is already telling na meron ng law of the Ten Commandments. Dahil unfair naman kung tawagin si Cain who killed Abel na murderer siya, when God punished the people in Noah's time. That is because of the transgression nila sa do not commit adultery, dahil na they took all the wives, they marry all those they choose. So si Joseph din ay nag-avoid ng seduction, nang nag-seduce ang wife ng Pharaoh sa Egypt. And also Joseph's brother were charged him as thieves. Okay, and so many other. But this one is really amazing fact na hindi pa nabigay ang Ten Commandments law sa Sinai, ay meron na talagang Sabbath keeping. Take note, if you notice on
Exodus 16 Exodus 16, basahin niyo lahat dyan. Di ba ang Exodus 16 tells, second month pa sila doon sa, hindi pa sila umabot ha, dahil dyan pa sila in between sa Sin at sa Elim. Hindi pa sila umabot sa Sinai. There is already the keeping of Sabbath. Hindi pa naibigay ha. Meaning to say that this is the law that was transgressed basis for let's say Objection, moderator. moral and ethics. Time stop. Objection tayo. Anong objection natin, bro? Napunta na si Ma'am Genevieve sa Sabbath observance. Hindi Sabbath Okay. observance ang aming topic ngayon. Ang aming topic ngayon, kung ang Ten Commandments ba ay bahagi ng Law of Moses o hindi. Okay, so meron bang counter objection doon, Sis Genevieve? Okay, counter objection. Mm. Take note, Sabbath keeping is part of the Ten Commandments. Therefore, we are telling or giving instances of Sabbath implementation. That is because that's part of the Ten Commandments. So sa Exodus 16 pa, meron ng Sabbath okay. keeping which is part of the Ten Commandments. However, napunta sila third Okay, month okay. pa, right after sila Okay, nakita ko na, Sis Genevieve. So ganito mga kapatid, doon sa objection ni Brother Jando, sa sinasabi niya, tila ba this is out of topic. However, sa naiintindihan ko kasi dito, Brother Jando, nagpapamali si Sister Genevieve sa Ten Commandments dahil nga one of the part of Ten Commandments is Sabbath ay nangyari na daw noon pa. So sa akin, I think this is pasok naman ito doon sa pinag-uusapan ninyo to disprove nga yung claims mo. So proceed ka muna, Sis Genevieve. Okay, meaning to say na sa third month pa sila umabot sa Sinai. Kaya it tells that hindi lang sa Israel nabigay ang Ten Commandments. Actually, yung tree of good and evil, yan yung nagpapahiwatig ng Ten Commandments law. Yan yung na-transgress kasi kaya na-add ang law of Moses that comprise, hindi dietary din na ang na-add ha, dahil ang dietary law bigay na noon pa din. Wala pa si Moses. Ang nangyari lang sa Sinai ay documentation, written documentation dahil wala pang system of writing sa panahon sa creation until napunta ang mga Israelites sa Egypt. Doon lang sila nag-learn ng system of writing. Kaya nang umabot sila sa Sinai, since bali yung unsang sa Bisaya ng gahi silang ulo, dapat isulat talaga ng Panginoon ang Ten Commandments, no? Dahil isinulat niya engraven talaga sa tables of stone. That implies something that is not changeable, no? Na ito talaga ay implemented sa Israel din. So, meaning to say, hindi natin din ma-question kung sinabi dito sa Malakias 4:4 na alalahanin niyo ang mga itinuro ni Moises. That is because ang Ten Commandments is brought to the time of Israel. Kaya lang may naidagdag. Yun yung sinabi natin kanina dito sa dito sa ito. Okay, ito yung binasa natin kanina, no? Ang Deuteronomy 5:22-23 that tells about 10 commandments. But this Deuteronomy 5:31, take note, it is here, but as for thee, stand thou here by me. Okay? Take note din na ang pagbigay ng Panginoon sa 10 commandments ay hindi lang si Moses ang andoon. Dahil ang mga Israel ay narinig din nila ang ibinigay na 10 commandments. Sila mismo ang nakarinig. But right after that, pinauwi ang mga Israelites, remaining na si Moses. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanya ang iba pang mga kautusan, included na yung
mga dietary law isinulat dyan sa law of Moses, pero may special na ibinigay din na additional law na sinabi na binigay itong additional law dahil na-transgress or sinalansang nila. Saan man sila nagsalansang? Kung balikan natin ang pangyayari sa Egypt, dahil in bondage sila, ang Israel, persecuted sila sa Egypt, hindi na nila nasunod ang mga kautosan. Dapat sana nilang isunod. Then therefore, binigyan ng additional law na kung saan doon na yung mag-cover ng sins, that is through animal sacrifices, meat sacrifices, yun na yung mag-cover ng sins sa na-transgress nila na law sa 10 Commandments. Dahil kung sabihin natin na sabay sila or ang 10 Commandments ay naunang ibinigay tapos doon sa ilang na daw nabigay, then paano na natin ito sabihin no na paano na ang mga supporting verses no na doon si Moses sa Horeb or sa Sinai nang ibinigay, dahil doon 40 days at 40 nights siya nagstay doon sa Mount Sinai. So meaning to say that ang mga additional law na to ay nabigay, di ba? Kung basahin niyo yung Galatians 3:17 to 19, may additional law na naibigay 430 makalipas manirahan ang mga Israelites sa Egypt. So take note of the word transgression, dahil inaibigay ang additional law dahil of the transgression. Meaning to say na ang na-transgress nila ay ang 10 Commandments na kung hindi pa sila umabot doon sa Sinai ay na-transgress na nila. Meaning to say that implies na meron ng 10 Commandments even before the Moses came, at meron before na isulat doon sa Mount Sinai. So ito yung supporting verse natin no, na dalawang panahon nag-shine ang face ni Moses. That's the time na nagbigay siya ng 10 Commandments, at saka afterward, no, diba, sinabi dito, afterward, all the children of Israel came nigh, and he gave them in the commandments all that the Lord had spoken with him. All that the Lord had spoken with him in Mount Sinai. So, klarong-klaro dito, no, na hindi lang 10 commandments ang naibigay. Take note also that it's God who wrote the 10 commandments in the 2 tables of stone, but afterward, no, may ibinigay ang Diyos sa kay Moses. Lahat ng mga kautusan ibinigay sa Mount Sinai. So, 2 beses nag-shown ang mukha ni Moses, the time na nagbigay siya ng 10 commandments, at saka yung nagbigay siya ng lahat ng mga kautusan na ibinigay sa kanya. Kaya what is the significance of this? Dahil kung malaman natin ito, kung ano lang itong nakapaloob dito, we will not generalize na ang 10 Commandments ay para lang sa Israel. Dahil hindi naman yan ang sinabi ni Apostol Paul na abolish or na nailed to the cross. Hindi yan. No? Sa 2 Corinthians 3, if basahin mo lahat, yung sinabi na nag-shown ang face ni Moses, hindi yun 10 Commandments, dahil meron ding law na naibigay ang Diyos na ibinigay din ni Moses sa Israel, na yun nag-shown ang face ni Moses. Okay? So ito ang mga additional na, no? Okay, so ito yung sinasabi ko na ang additional law itong sa panahon ni Moses, dahil na-transgress nila ang 10 Commandments. Kaya ang na-end lang ay itong added law. Then Jesus Christ magnify the law of the 10 Commandments para hindi lang siya sa Israel, dahil sinabi, no, if we are in Christ, we are sons of Abraham and heirs according to promise. Bakit hindi na i-connect kay Moses? Dahil kahit hindi pa sumunod ang mga panahon ni Abraham. Time. Okay. Okay, so dyan natatapos ang negative stand ng ating negative. Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God Seventh Day. Dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jando ng Catholic, 7 minutes para sa iyo, bro. Okay, unang tanong, Ma'am Genevieve. Wait lang, bro. I-fix ko muna yung ano mo. Medyo nangangapa ako dito sa ano natin. Paano pa to?
Kadiri. Ayan. Bro, proceed ka bro. Tanong. Tanong, saan mo nabasa, Ma'am Genevieve, na nilabag ni Cain ang Ten Commandments? Okay, based sa 1 John 3:12, tinawag si Cain na murderer. Ano ang murderer? That tells na na-transgress niya ang thou shall not kill. Next question. Hindi ko tinatanong, ma'am, kung tinawag mo siyang murderer. Ang tanong ko, saan mo nabasa na natransgress ni Cain ang Ten Commandments? Pinatawan siya, di ba? Pinatawan siya ng consequences, pinalaya siya sa Garden of Eden. Kaya, that tells na may punishment siya dahil nalabag niya ang kautusan na huwag magpatay. And the Bible does not contradict itself, sir. If Apostle John tells na murderer siya, it is not contradicting to the Next question. Next question. Genesis. Next question, maaari mo bang ibigay ang talata kung saan mababasa natin ang nilabag ni Cain ang Ten Commandments? Ang pagpatay ba ay hindi paglabag? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection natin, affirmative. Ano yan? Tungkulin yan sumagot, hindi ang magtanong. Okay, Binigay so ko ang objection sagot, dito. hindi ka maniwala. Next question. Wait lang sis Binigay Genevieve. ko na ang sagot, sir. Wait lang sis Genevieve. I-ano muna natin ha para nag-object kasi yung ating affirmative. Sabi niya sumasagot ka daw ng patanong ba? Nagko-question ka. Ngayon, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? Sinagot ko na kasi Biblia ang sumagot, hindi siya maniwala. Then ibalik ko sa kanya ang tanong. Okay. Bakit hindi So, niya tanggapin? Okay. So, ito ang hatol natin, sis Genevieve. Dun sa objection ni Brother Jando, ang setup talaga ngayon, tanong at sagot. Si Brother Jando magtatanong, ikaw sasagot. Ngayon, pag magtatanong ka, medyo ano siya pa, siguro mamaya itanong mo yan sa time mo na magtanong. Ngayon, sis Genevieve, sasagot ka ba doon sa tanong niya or sabihin mo lang next question? Sinagot ko na, next question. Okay, yun lang. Brother Jando, proceed. Ulitin ko ha, maaari mo bang ibigay ang talata kung saan natin mababasa na nilabag nga ni Cain ang Ten Commandments? Sagot. Sinagot ko na, next question. Next Anong question. talatang ibinigay mo? Sabi mo, sinagot mo na. Anong talatang ibinigay mo kung saan mababasa natin na nilabag ni Cain ang Ten Commandments? Binigay ko 1 John 3:12. Okay. Mababasa ba sa 1 John 3:12 na nilabag ni Cain ang Ten Commandments o hindi? Mababasa dahil tinawag siyang wicked. Murderer siya. Moderator, Time stop. Okay. Objection natin, affirmative. Ano yan? maaari ba natin ipabasa ang 1 John 3:12 kung talaga bang mababasa ba talaga doon na nilabag ni Cain ang Ten Commandments? Okay, that is a request sa moderator, bro. Wala pa kasi akong ganun na rule, bro, ba? As much as possible, bro, ayaw kong mag-involve sa debate nyo, ha? Gawin mo na lang tanong, bro. Sige, nga tanong. mo, bro. Proceed, bro. Itong tanong. Nasa screen ngayon ang 1 John 3:12. Nasaan dyan mababasa natin na nilabag ni Cain ang Ten Commandments? Okay, tinatawag siyang masama. Nakita mo sa dalawang Objection, mata. moderator. Masama. Time stop. Objection ito. Affirmative, ano yan? Hindi ko tinatanong kung tinatawag ba siyang masama o hindi. Ang tanong ko, na nasa screen na yung talata, nasaan dyan yung sinabi niyang nilabag ni Cain ang Ten Commandments? Okay, counter objection doon. Sis Jenny, meron pa? Okay, counter objection, Sir Rasha. Proceed. Tawagin na masama, no, kung walang kautusan. Take note din sa, di ba, bakit, Okay. ano ang description ng kasalanan? Okay, sis Genevieve. Pinutol kita para doon ka na lang magpaliwanag sa
pagsagot mo ha. Dito Brother Jando, yung objection mo, either para sa iyo bro ay mali nga yung pagsagot niya. Alam ko hindi ka sumasang-ayon talaga sa kanya. Nasa manonood naman yan kung nagsisinungaling ba o nagsasabi ng tama si Sis Genevieve. However, yung sagot niya talaga kung nasaan dyan, sabi niya yung masasama or masama, at tinatanggap ko yan as a valid answer ha. Either tama or mali. So Sis Genevieve, bigyan kita ulit ng 20 seconds sa pagsagot mo kung saan dyan. Proceed ka, Sis Genevieve. Okay. So, we can conclude na masama si Cain. That is because hindi unfair no kung tawagin si Cain na masama. Take note, 1 John 3:4, whosoever committed sin transgresseth also the law. Next For question. sin is the transgression of the law. Next question. Nakamute ka, bro. Sabi mo nilabag ni Cain ang 10 Commandments. Tanong, saan sa aklat ng Genesis ibinigay ang 10 Commandments para mapatunayan mong nilabag nga ni Cain ang 10 Commandments? Okay. Alam mo na nabigay ang tree of good and evil. That's moral law. Dahil ang moral is differentiating evil and good. And it is presented in your definition kanina na ang 10 Commandments is basis for telling the moral and ethical law. And therefore, dahil ang Next tree question. of good and evil tells Next na question. merong law. Ulitin ko ang tanong, saan sa aklat ng Genesis natin mababasa na binigay ng 10 Commandments para mapatunayan mong nilabag na ito ni Cain? Yun, sinabi ko na kanina, the tree of good and evil, it is already telling na wala namang ibang time no na ibigay. At bakit pinatawan si Cain na masama siya? Dahil meron ng law. Again, 1 John 3:4, ang sin is transgression of the law. Next question. Sabi mo meron ng law. Saang talata nga sa aklat ng Genesis binigay na ang 10 Commandments para mapatunayan mo na meron na ngang law? I already answered the question. That is, use your critical thinking skills and higher order thinking skills to understand. Hindi lang yung mababasa. Dahil analyzing the Word of God should use the critical thinking skills, the logical thinking skills. Pag sinabi na question. masama, unfair Next na sabihin question. na masama kung walang Next law. question next question. Nabasa mo ba, Ma'am Genevieve, ang Roma 5:13 o hindi? Nabasa lahat dahil we, Jerusalem Church of God, ay alam namin kung ano ang law na nawala at ang law na hindi nawala. Dahil sabi mo, Ma'am Genevieve, nabasa mo, ano ang sinasabi sa Roma 5:13? Roma 5:13 tells that, okay, sige, basahin ko ha. Okay. Their truth is an open, Roma, ano yon? Roma 5:13? Okay. Roma 5:13 says here, for until the law, Next sin question. was in the world. Next question. But sin is not. Next 20 seconds question. na. Next question. Ayon sa Roma 5:13, nasa sanlibutan na kasalanan bago ibigay ang kautusan. Sangayon ka rito, hindi? Okay, di ba sinabi din dito, but sin is not imputed when there is no law. Objection, Okay, then moderator. therefore, because Time stop, my time sin, stop. Time stop muna, time stop. Objection natin, affirmative. Ano yan? Kategorikal lang aking tanong. Ang sabi sa Roma 5:13, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Sang-ayon ba siya rito o totoo siya rito? Okay, hindi sinabi na bago pa man Wait lang, ibigay wait ang lang. kautusan. Sis Jenny, wait lang kasi sasagot ka naman talaga. Sis Jenny, ang objection dito yung pagpipilian mo sa tanong na sang-ayon ka ba or tututol ka. Meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili? Okay, counter objection. Sige. Sinabi dito sa Romans 5:13, for until the law, Wait sin lang. was in the world, but sin is not imputed when Wait there is lang. no law.
Sis Jenny, wait lang. Kasi ang ano dito, kasi ayaw kong gamitin dito sa counter objection na magpapaliwanag ka yung sa tanong ba. Ang objection kasi, ang counter objection patungkol doon sa objection na mamimili ka ba kumbaga. So, ganito Sis Jenny, kung hindi ka naman makapili, pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds. Gusto ko lang i-confirm sa'yo. Ngayon, paano, anong gagawin natin? Mamimili ka na ano nga yung pagpipilian niya ulit, Brother Jando? Tanong ko sa kanya, Brother Rasha, sabi niya, kaya nakapag-transgress daw si Cain ng kautusan kasi ibinigay na ang kautusan. Nandoon ang kautusan, meron ng kautusan. Ang sabi sa Roma 5:13, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ito'y kabaliktaran sa claim ni Ma'am Genevieve. Ang tanong ko sa kanya, sang-ayon ka ba rito, Ma'am Genevieve, sa sinasabi sa Roma 5:13 o tutol ka rito? O tutol. Sis Genevieve, pipili ka ba na sang-ayon or tututol or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds? Okay, 10 seconds, Sir Rasha. Proceed. 10 seconds. Okay, hindi yan ang kanyang sinabi kasi hindi ang ipinahiwatig sa Biblia. Okay, klarong-klaro dito sa Romans 5:13 na meron na talagang law dahil hindi Next question. ipapataw Okay. ang kasalanan kung walang Next law. question. Nasa sanlibutan na ang kasalanan, kaya nagkasala si Cain. Tama ba? Yes or no? Yes, dahil meron ng law. Next, bago ibigay ang kautusan. Yung term bago ibigay ang kautusan, naibigay na ba o hindi pa? Okay, naibigay na dahil sa creation week meron ng law. Dahil ginigit mo na meron ng law. Maaari mo bang ibigay sa akin sa aklat ng Genesis, anong talata sa Genesis, na ibinigay na doon ang law? Okay, binigay ko na kanina the tree of good and evil. Alam mo kung ano ang good and Objection, evil? moderator. That's moral law. Moderator. Time stop. Objection natin. Affirmative. Ano yan? Talata ang hinihingi ko, moderator, para tapatan niya itong sinasabi sa Roma 5:13. Talata, hindi yung magpapaliwanag siya. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro. At I think ginagamit mo yung ating rule na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ngayon, ang tanong mo ay patungkol doon sa talata. So you expect na merong chapter and verse doon sa Genesis. Sis Genevieve, ready ka na bang mag-quote ng Bible verse or magka-counter object ka muna? Okay, I will give a verse in support to tree of good and evil. Sinabi dito sa 1 John 2:7. Okay, Proceed. sabihin ko na, sir, no? Sige, Brethren, proceed. Time I is yours. write no new commandment unto you, but an old Moderator. commandment which you heard from the Time stop beginning. muna, time stop muna. The The Wait old lang. commandment is Wait. the word which you have Wait heard lang, from the Sis beginning. Genevieve. Unahin natin to. Bro, Jando, ano yan? Hindi ko pa narinig yung sinasabi niyang talata. Anong talata yung para babasahin ko rito kung nandun ba talaga yung sagot sa tanong ko? 1 John 2:7. 1 John 2:7 daw. Objection, moderator. Ang tanong ko, Genesis. Kasi ito na sabi nga. niya sa Genesis nagkasala si Cain kasi meron ng law. So sinisingil ko Okay. siya ngayon saan sa Genesis binigay na yung law kaya nagkasala si Cain. Ito na nga, doon daw sa Genesis yung ina-expect na verse na babanggitin mo, Sis Genevieve. Yun yung tanong niya. So, ready ka na bang magbigay doon sa Genesis, Sis Genevieve, or magka-counter object ka muna? I will explain na lang, sir. Sige, Okay. 10 seconds yan. Proceed. Alam ni Sir John Doe ang tree of good and evil. Now, the Bible does not contradict itself. I will support the tree of good and evil. Similar verse, 1 John 2:7. Next That's question. the answer. Next question. Hindi ko tinatanong mamang tree of good and evil. Ang tanong ko saang talata na tinababasa nasa the book of Genesis pa lang binigay na ang law Time. para nagkasala si Adan as Cain. Time na bro. Okay, time na. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate, mga kapatid. Medyo mainit, maganda, mga kapatid. Shout out sa mga nasa live dyan. At babasa ako ng iilang comment na nahahagip ko, mga kapatid. Shout out dito sa kay Marisa de la Serna,
baka yung pumatay bago pa yan nakapatay na si Cain, ang unang kasalanan bago pa ang 10 Commandments. Sabi ni Elder Sake, Inday, ang labo mo talaga, hahaha. Shoutout din kay Park Linley, nauna na po ang sin bago ang law, kaya si Cain nagkasala sa Diyos dahil kasalanan po ang nauna. Shoutout din kay Champ Hernandez, hindi alam ni Sis Jen ang ibig sabihin ng objection. Junil Prestine, Sis Genevieve, advice ko sa iyo, mag-base ka sa Bible, wag sa self-interpretation. At Jan Cortez, kay Adam kasi binigay yung utos. Dio Pubardora, pinutol kasi ni Jando ang talata, idiretso lahat ang buong teksto. At shoutout din kay Marisa Bromel, sabi niya mag-counter objection ka din madam, sabihin mo na pinatutunayan mo wala kang sinabi na basihan mo letra por letra ang hindi ka magpatay kasi ay bahagi ng 10 utos at hinahatulan siya ng kasalanan dahil sa kanyang pagpatay ayon sa Romans 5:13. Hindi mahahatulan ng kasalanan si Cain kung walang utos na hindi ka magpatay. At shoutout din dito sa ating Bendin Sibilo. Ang Panginoon ay owner ng law. Therefore, God punished them because of transgression. At Park Liniel, ayan, shoutout sa iyo bro. Jan Cortez, 10 Commandments binigay yun sa mga Israelita. At Abdullah Abungan Mayo, hindi naman yan salita ng tunay na Panginoon, salita yan ni Pablo at Pedro. Ayan yung ating mga kapatid na Muslim, nandyan pala.